Kenneth Rivera's biggest fight in his very fresh career. 艾奥杰亚从身材上来看呢，也是。 That is a jab in the space from Jaber. Good setup with the hook. Papasok and down goes. Sa darating na December 27 ng kasalukuyang taon, ay muli nating masasaksihan ang pagsik ng ating pambato sa bantamweight division na si Kenneth Lover laban sa pambato ng China na si Ayati Sailike na magaganap sa bansang Japan. Isa si Kenneth Lover sa pinaka-aabangang boksingero ngayon. Dahil dito, tara alamin natin kung paano ito sumikat at kung saan ito nagsimula. Si Kenneth Lover o kilala bilang Loverboy sa mundo ng boxing ay isang mahusay na profesional na boksingerong Pilipino na kasalukuyang hawak ang titulo ng Oriental and Pacific Boxing Federation OPBF Bantamweight Champion simula Marso 2025. Kilala siya sa kanyang southpaw stance at malakas na mga suntok. Siya ay sumikat sa kanyang impresibong panalo at sa kanyang pagiging undefeated sa kanyang karera. Lahat tayo ay sumigaw. Ako ang pambato ng bayan at kahit sino ang kalaban, tuloy ang laban at kahit sino ka pa, tuloy ang laban. Sinimulan ni Kenneth Lover ang kanyang professional na karera sa boxing noong Marso 2020. Sa simula pa lang, ipinakita na niya ang kanyang husay sa ring. Noong Oktubre 2022, nakuha ni Lover ang bakanting titulo ng Philippine Boxing Federation, PBF, matapos talunin si Jerry Francisco sa pamamagitan ng second-round technical knockout. Matagumpay niyang naipagtanggol ang kanyang PBF Bantamweight belt noong Enero 21, 2023 laban kay Benny Cañete, kung saan nanalo siya sa pamamagitan ng unanimous decision. We have a 10-second clock warning. Here we go. Oh, big punch scored there by Lovell. As I said, he wants to end this with a flourish. That was a big one. A right hand going through. And give us here, the Loverboy. And there it is. Noong Hulyo 2023 sa isang Manny Pacquiao Presents Blow-by-Blow event, tinalo ni Lover si James Pagaling para sa Games and Amusements Board, GAB, Youth Bantamweight title sa pamamagitan ng isang knockout sa pang-apat na round. Ang laban ni na Kenneth Lover at Edward Heno ay naganap noong Nobyembre 5, 2023 sa General Trias Convention Center, Trias, Cavite. Ito ay isang mahalagang laban para sa bakanting titulo ng World Boxing Council, WBC, Asia Continental Bantamweight. Si Kenneth Lover, isang undefeated na prospect na 20 taong gulang noon, ay kinonsidera na humarap sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang karera laban sa mas batikang si Edward Heno na dating lumaban para sa world title. Ang laban ay naging isang 12 round na giyera. Si Lover ang nagdikta ng tempo sa simula ng laban gamit ang kanyang matatalim na jabs at malakas na kaliwang straight. Bagamat agresibo si Heno at sinubukang ipitin si Lover sa ropes, nanatiling kalmado si Lover at naghanap ng mga butas para sa kanyang mga suntok, particular ang kaliwang uppercut at ang kanyang patented na 1-2 combination. Naging epektibo ang paggamit ni Lover ng kanyang bilis at accuracy. Kahit pa itinutulak ni Heno si Lover sa ropes, mahusay itong nakadepensa mula sa mga combination ni Heno at nakatama ni mas matitinding suntok. You do not trade with the puncher. You do not trade with the puncher. You wait for him. You try to counter. You try to frustrate him in movement. Yan ang ginagawa ni Edward Heno. No need to be... No need to rush. Huwag ka sasabay. Openings will come. Yung pitik ng jab mo. Yan, napapagod. Grabe yung jab. Jab pala yan, mga kaibigan. I like this kid's composure. He's a puncher pero walang gigil. Good left. To be fair, attorney, may mga kinalaman na rin ito mabibigat ang kamay. So
this is not something new to him. Tension-filled opening round. Kenneth Lovell, the para in the green trunks. Edward Heno, the former world title challenger, mga kaibigan. Naman, naghihintay ng highlight reel yung mga tao. Yes, the crowd is going nuts with every punch thrown by Lovell. Lovell, of course, is the hometown boy. Sa huling round, pinahanga ni Lover ang mga manonood sa kanyang hometown nang kanyang mapatumba si Heno gamit ang isang kaliwang straight na sinundan ng sunod-sunod na suntok para tuluyang maselyuhan ang kanyang panalo. Matapos ang buong laban, nagkakaisa ang tatlong hurado na sina Robert Bridges, Antonio Comia at Oliver Garcia pabor kay Lover. Napanatili ni Lover ang kanyang malinis na record na naging 11 na walang talo na may 7 knockouts matapos ang laban na ito. Ito ang kanyang unang major regional title at ang panalo ay nagpatunay sa kanyang potensyal bilang isang future world champion ayon na rin sa kanyang handler na si Jerry Peñalosa. Si Edward Heno bagama at isang batikang boksingero na dati nang lumaban para sa world title, naging matinding pagsubok para sa kanya ang pagiging mas bata at mas mabilis na si Lover. Ang laban na ito ay itinuturing na acid test para kay Lover na matagumpay niyang nalampasan na nagpapatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa mga pinakamahuhusay na boksingero sa Pilipinas. It's a good punch from Heno. Oh, good right. Nandun pa rin. Good fight. Lover. So much power. He's playing so much power to see Kenneth Lover. Lovell to the ropes. Hindi na It's just maganda eh. pero it's so easy for Lovell to get out. Oh. Another left by Upper left Lover. on top by Lovell. Ito ang best shot ni Heno sa corner pero ayan, wala na. Heno, tough as nails. Yes, he is at all the Oh. end. We knew that coming in. And so far, after all the blows he Look took, at those shots. Look at those shots by Lover. and look at Heno's composure at all. At And he may comes kaliwa back to the body. Good left by Lover again. Good left by Lovell. Ang tindi ng mga suntok ni Lover. Nice job by Heno. Snap Lovell's head back. What a fight mga kaibigan. Winding up the round. Tibay dun ng Heno. Ang laban ni Kenneth Lover laban kay Tulio De Canarudo ay isang nakamamanghang at mabilis na technical knockout na victory para kay Lover. Naganap ito noong Disyembre, ika-15, 2024 sa Sumiyoshi Sports Center sa Osaka, Japan. Para kay Kenneth Lover, ang laban na ito ang kanyang debut sa labas ng Pilipinas at ipinakita niya agad ang kanyang lakas at intensyon. Mula pa lang sa unang bell, agad na rumesponde si Lover sa pamamagitan ng pagpapakawala ng serye ng malalakas na combination ng suntok na agad na nagtulak kay De Canarudo sa isang defensibong position. Ang mga matatalim na jab at malalakas na left straight ni Lover ang tumagos sa depensa ni De Canarudo. Isang malakas na left straight ang particular na pumukol sa ulo ng Japanese boxer. Sinundan ito ng isang right hook na nagpabagsak kay De Canarudo sa canvas sa kalagitnaan ng unang round. With the hook, papasok, and down goes Tulio in the very first round, ladies and gentlemen. Bagsak po ang kalabang Hapon. Bagamat nakabangon si De Canarudo, halatang nahihilo siya at nakahawak na lang sa ring ropes para makatayo. Dahil sa klarong pinsala at kawalan ng kakayahan ni De Canarudo na ipagtanggol ang sarili, agad na pinigilan ng referee ang laban sa 58 segundo pa lamang ng unang round. Sa mga Pilipinong fighter, eto ngayon si Kenneth Lover bumawi para OBPF Bantamweight title. Ang impresibong panalo na ito ay nagbigay kay Kenneth Lover ng bakanting Oriental and Pacific Boxing Federation Interim Bantamweight title. Ito rin ang nagpatunay sa kanyang kakayahan sa international na entablado at nagpatuloy sa kanyang perpektong record. Ang laban ni Kenneth Lover laban kay Keita Kurihara ay naganap noong Marso 2 araw
2025 taon sa Korakuen Hall sa Tokyo, Japan. Ito ay isang napakahalagang laban para sa Oriental and Pacific Boxing Federation, OPBF Bantamweight Championship. Kenneth Levert starting strong. Bad intentions from there. Hindi nag-aksaya ng oras si Kenneth Lover na 22 taong gulang at agad siyang nagpakawala ng mga atake mula sa unang tunog ng kampana. Na nagmistulang Manny Pacquiao ang galawan. Kilala siya sa kanyang jab-straight combination at tikos ito ang ginamit niya upang salubungin ang veteranong Japanese champion. Wala pang 2 minuto ang lumilipas sa unang round nang magpakawala si Lover ng sunod-sunod na suntok. Isang malakas na kaliwang suntok ang tumama kay Kurihara na naging dahilan ng kanyang unang pagbagsak sa canvas. Nakagulat ito dahil si Kurihara ay isang veterano na may karanasan at malakas na knockout power. Landing really good punches. Landed a good left over there. Another one. Very careful siyang bumaton. See, this is where Kurihara's veteran, being a veteran comes in. You can see him, he's talking, but he's slowing down the fight. He's coming in very, very patient. He's very relaxed, very patient, very confident dito sa laban ito, which is good. He's using his footwork, he's in and out, yung labas-pasok niya. He's really throwing his punches. Oh, wow! Yes, that's a Wow! good left. Is it? Nagawa ni Kurihara na makabangon mula sa knockdown, ngunit hindi pa rin tapos ang atake ni Lover. Muting umatake si Lover at pinabagsak si Kurihara sa pangalawang pagkakataon gamit ang isang malakas na overhand left. Pumangon muli si Kurihara, ngunit sa kanyang pagtayo ay halatang masama ang epekto ng mga suntok ni Lover. Nang muling magpakawala ng isa pang matinding kaliwang suntok si Lover, gayunpaman ay opisyal nang itinigil ng referee ang laban nang makita nito ang sitwasyon ni Kurihara. Dahil dito, natalo ni Kenneth Lover si Keita Kurihara sa pamamagitan ng technical knockout na tinatawag na TKO sa unang round. Ito ay isang nakakagulat at dominanteng panalo para kay Lover na nagpatunay ng kanyang kapangyarihan at husay. Dahil sa panalong ito, opisyal na ring nakuha ni Kenneth Lover ang OPBF Bantamweight Championship na nagpapatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa mga nangungunang boksingero sa Bantamweight Division sa rehiyon. Napanatili ni Lover ang kanyang perpektong record na umakyat sa 14 na panalo, walang talo at 9 na knockout. Ang mabilis at dominanteng panalong ito laban sa isang veteranong tulad ni Kurihara ay lalong nagpatibay sa reputation ni Lover bilang isang rising star at isang boksingero na may potential na maging world champion. Marami ang naniniwala na ang tagumpay na ito ay magbubukas ng mas malalaking oportunidad para sa kanya sa international boxing scene. Ang laban na ito ay itinuturing na pinakamalaking tagumpay sa karera ni Kenneth Lover sa naman ngayon at ito ang nagtulak sa kanya sa mas mataas na antas ng professional na boxing. Si Kenneth Lover ay kasalukuyang may perpektong record na 14 na panalo, walang talo at 9 na knockouts. Siya ay pinamamahalaan ng dating world champion na si Jerry Peñalosa na nakikipagtulungan sa Kameda Promotion sa Japan. Ipinahayag ni Peñalosa ang kanyang kumpiyansa kay Lover at plano nilang bigyan siya ng tsansa para sa isang world title shot sa loob ng 2 taon. Si Lover ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamahuhusay na prospect sa boxing na Pilipino at nagbibigay ng pag-asa sa hinaharap ng boxing sa bansa. Ang kanyang agresibong estilo, bilis at kapangyarihan ay nakakaakit ng pansin sa mundo ng boxing at marami ang umaasa na siya ang susunod na magdadala ng world title sa Pilipinas. Hanggang dito lang muna tayo. See you sa next video natin, Pogi. Stay Pogi and always be Pogi.